Hello mga haniknek, good morning and welcome ulit sa channel ko. Yan, eto na naman, bagong umaga na naman. Ano bang araw ngayon? August 22, Friday, at Wednesday, Thursday. Di na alam ano. Ito na yung araw na pupunta ako sa doktor ulit at yan nga, ilalaboratory na ako. Ito na yung kinakatakutan ko. Kasi nga, takot naman talaga. Takot ako dyan. Takot ako sa kuhanan ng dugo. Kasi, may nervyos nga ako. Pero, wala tayong magagawa. Kaya, kailangan maging, tayo matapang sa araw na to. Siyempre, hindi lang naman ito yung araw na to yung na-experience ko na, na kuhanan ng dugo. Noong mga nakaraan taon naman ay nagawa ko na yan kasi nga gawa ng thyroid ko. So yun. Pero na yung magto 2 years na bago pa ang bago yung nangyaring yon. Ewan ko. Naririnda ako sa mga taong iingay nila. Pati ako nawawala ako sa concentrate. Magsalita, concentration. Aloka. At yun na nga mga kaniknik, nakaligo na nga tayo dahil alas 8 tayo. Kukuhanan ng dugo. So, eto na nga, nararamdaman ko yan na yung nervyos ko at kaya ako nararamdaman kasi hindi na ako mapakali at natatay na ako. Natatay ako. Yan, syempre mga kaniknik, dapat alas 8 nandun na tayo kasi nag-fasting tayo. Kasi titingnan din yung sugar natin. Kung okay lang ba, normal ba, or tumaas or bumaba. Kasi nga natatakot nga ako sa mga nararamdaman ko nitong mga nakaraan. Nasabi ko naman yun sa nakaraang vlog ko, niloloko pa nga ako ng mga viewers na kung daw, kulang lang sa ganan. Hindi po. Ito po talaga yung nararamdaman ko. Nagkataon na nga lang po na eto na yun. Na-check up na ako. At eto na, panibagong na naman ang haharapin natin. Sana ay maging normal ang sugar ko at ang thyroid ko ay hindi siya maging active kasi nararamdaman ko na naman po na active po ang aking thyroid at parang lumalaki na naman po itong leeg ko sa side ng kaliwa. Yun po. So yun mga kaniknek, update ko kayo mamaya. Siyempre, ganun pa rin yung vlog ko dahil hindi naman po pwedeng mag-vlog doon pagkausap na yung doktor. Nakalagay na kasi doon bawal. Yan. So, update ko kayo mga kaniknek at ako ay mag-aayos lang para makapunta na doon. Yan, paalis na tayo guys at share ko lang po bakit ganun. Kapag ganitong may pupuntahan ako at may kailangan na hindi kumain, nagugutom ako. Pero pag hindi naman, pag wala namang gantong check-up, hindi ako nagugutom. Sana yung mga pa ako dito kakain pagdating pa ni Ella. Kaya lang, gugutom na ako ngayon. Pero kailangan ko muna mag-fasting. So, yun. Let's go guys. 7:50 na. Saktong-sakto pagdating natin dun. Alas 8 na. Kuha na ng dugo. Alright. Yan, laboratory tayo guys. Daming pila. Hey guys, nakauwi na tayo at eto na ang aking ebidensya. At nakuha na nga tayo ng dugo. Yan. At ang tawag dito, mamaya makukuha ko lang result ay sa sugar. Tapos, yung sa thyroid ko ay baka po daw next week pa sa Tuesday. Kasi, tawag dun kasi ay holiday. Yan. Kain muna tayo at gutom na pero bigla akong nawala ng gana. So, may rice. Kain guys. Tanggal gutom. Update later. Guys, what's up? Ngayon lang ulit nakapag-update. Kasi natulog ako. Nagpahinga ako. Hindi talaga maganda yung pakaramdam ko. Meron pa ng problema. Dito kami ngayon sa LS Pizza at hindi pa kami nakain. Dito kami sa aking store.
mag-aano kami ni Ella, mag-merienda. Merienda. Hapunan, tanghalian, merienda at saka hapunan, magkakasama na. At ako'y gutom na din. Paggising ko na lang bigla ay gutom na. Tapos bibili pa kami ng iba. Update guys. Hey guys, nakauwi na kami ni Ella. So kumain lang kami sa kita yung dagat. Hindi kami sa Kawayan Cove. Doon lang kami sa Globe Park. Doon kami kumain. At sorry po kung wala po akong energy ha. Siguro ay may iniisip lang po ako kaya po ako ganito. Yan, ako po pala ay nag-a-update sa inyo. Nakakalimutan ko. Si Bebe, tinawag ako dahil may pupuntahan nga po kami bukas. Pupunta po kami sa burol po ng daddy ng Tita Vilma, ng Tito Roland, ng Tita Beth, saka yung iba pang mga kapatid yan. Yung mga kapatid ng Tita Vilma, daddy po nila. Yan. Shout out po. Yan, pagpasensyahan nyo na po Tita Vilma kung last night na po kami pupunta diyan sa chapel, kung nasaan po yung daddy nyo. Ito lang po yung available po yung iba kong makakasama. Yan, dapat po ay kanina po kami pupunta, kaya lang po inulit po ulit namin yung message ng Tita Vilma at saka yung post na ibuburo ng 22, 23 tapos Sabado yung cremation. Kaya in-adjust po namin yung araw dahil may pasok pa po kanina. Sakto po, 'di ba po pinalitan ng holiday, kaya yun may makakasamang napasok kasi holiday, walang pasok, kaya yun. So naging 23 yung punta namin sa Sukat Parañaque. Hindi ko pa alam kung saan talaga yung totaling yung pupuntahan namin. Basta yung message lang sa akin ng Tita Vilma ay sa Loyola Sukat Parañaque. Hindi ko alam kung saan doon, basta hahanapin na lang namin yun siguro, or may message na lang namin ng Tita Vilma kapag malapit na kami. Ang mga kasama ko doon ay buti na lang nung nagsabi ako sa kanila na sinong gustong sumama, pupunta kami, kung sino man yung makakasama ko sa nagyayakag ako ng makakasama papunta dun nga sa burol ng daddy ng tita. At yun, si Kabebe ang una kong pinuntahan at nag-oo siya sa akin. So naghanap pa ako ng iba. Nagpunta ako kay Sir Henry, tsaka kay Joy, pupunta din daw sila, tsaka kay Rona, tsaka sa Tisali, at tsaka si Kuya June. Yun, so napilit ko din sila, Auntie Grace, kaya makakasama siya kasi in-adjust nga namin, naging 23, pati si Mama Sang, gagawan daw niya ng paraan. Yan, si Mami Shark, ayun yung mga makakasama natin pagpunta bukas sa Sukat Parañaque, kung nasaan yung daddy ng tita. Yun. Tita, condolence po. Tsaka sa family ng Tita Vilma, condolence po. Yan. So, kita-kits na nga lang po tayo bukas dyan, Tita Vilma, at tsaka sa family niyo po. At ngayon guys, yun nga, kita nyo naman na nagpa-check up na ako. At kanina ko lang ang sakit, grabe. Ang sakit nung tinanggal kong pilit yung tape. Ang sakit niya. Sobrang dikit ba naman. Yan. Meron po ako ditong, ito na po yung aking result ng sugar at saka creatinine. Kasi po nagsasakit po talaga yung, hindi po sakit, yung ngalay yung mga paa ko. Hindi ko alam kung bakit. Yun, pag sa hating gabi, pag gusto ko na matulog, bigla siyang atake ng ngalay na ngalay. Gusto ko lagi siyang hinihilot, laging ipinapaganyan yung paa ko. Hindi ako makatulog.
Kaya nagpa-check na din ako ng sugar at saka yung creatinine nga, baka daw kasi yun doon. Normal naman po ang creatinine ko, sabi ni doktor. Tsaka po ang sugar ko. Yan, salamat po. Salamat sa Diyos at hindi po ako diabetic. At ngayon, kailangan ay umiwas ako sa ibang pagkain at nasa lahi nga po namin yung diabetic. Kasi nga po, kaya po nagpatingin ako ng ganito. Matagal na ko na talaga to. Lagi nang napopostpone po kasi yung schedule ko sa doktor. Lagi nang wala ang doktor, keso ganyan, tapos hindi ako tinatawagan. Tapos kung pipila naman ulit ako, aabutin ako ng siyam-siyam. Pag hindi umabot sa oras, sabihin sa susunod na lamang, ganun, ang hirap. Ang hirap talaga po magpa-check up dun kasi kaya lang naman po nagtitiis po ako doon. Ayun lang po yung choice ko dahil doon po ako gumaling. Yan. Hindi lang po ito yung pina-check ko. At din po, yung aking, kasi po, nung check up po ako ng doktor kahapon ay nakikitaan niya na naman po ako ng sintomas ng thyroid. Sabi ko kasi, kung hindi po sa sugar po itong nararamdaman ko, baka po nag-a-active po ulit ang aking thyroid. So yun nga, chinek up niya po ako at nakikita niya nga po ulit yung ibang sintomas po ulit na nagiging active po yung thyroid ko, kaya yun, wala pa po siyang result ngayon kasi matagal po talaga yun, 3 days bago ko makuha dun. Ganun din po ako dati. Inabot pa po ng holiday. So, Tuesday ko pa po yun makukuha. Balik po ulit ako sa Tuesday at para malaman yung about sa thyroid ko. So, wala pa po akong reseta about sa thyroid ko. Pakaramdaman ko daw po muna yung aking paa. Meron pong binigay na na gamot dito. At saka yung palpitate ng bilis ng tibok ng dibdib ko, ng puso ko. Yun. Kaya sa mga nagsasabi diyan na namimiss na nila yung gulat ko. Hayaan nyo muna po na wag muna po akong magulat na Idol Japper at masama po talaga sa akin, hindi po siya nakakatulong na ako ay gulatin ng gulatin. Meron po ako ditong reseta ng ganon kapag nangyari po ulit. At saka pag nagugulat po talaga ako, nangangatal po ang buong laman ko. Kaya kung pwede iiwasan ko po muna. Tapos yun nga, nagiging mainitin ang ulo ko po, nagiging moody po ako ngayon. Grabe yung pakaramdam ko ngayon. Ganito din ako dati, sobrang moody ko. Pero mas malma ako ngayon. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Pero sana kapag balik ko sa doktor sa Tuesday ay sama niyo po ako sa prayer niyo. Sana ay konti lang yung or wala sanang makita. Siguro idala lang po ito ng pagod. Sana wala. Sana hindi naging active ang thyroid ko. Sana lang to, dalat lang to ng depression ko kasi halos lahat, anxiety, depression, lahat po nasa akin na po yun. Hindi na nga po ako nakakatulog. Buong 24 oras gising po ako. Minsan pinipilit ko na kahit anong pilit ko, hindi ko magawang makatulog. Bumibili ako ng pampatulog pero hindi talaga tumatalab ang pampatulog sa akin eh. Kaya minsan nangyayari sa sobrang pilit ko na gusto kong makatulog, bigla na lang akong napapaiyak, iyak na lang ako ng iyak. Tapos ayun, nakakatulugan ko na yun kapag umiyak ako ng umiyak. Kaya lang masama sa akin din yun para sa puso ko. Kasi doon nagiging active yung thyroid ko. Ayun yung sabi sa akin ng doktor. Iwasan ko mag-isip na mag-isip pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya na hindi mag-isip na mag-isip. Kahit hindi naman dapat isipin. Iniisip ko siya. Hindi ko alam kung bakit ako ganun. Sobrang hirap ng dinadanas ko. Akala lang ng iba ngayon ay okay na okay ako kasi nakikita nila sa vlog ko. Parang ang saya-saya ko. Kung minsan maganda ako mag-entertain, ganon. Pero, sa harap lang po yan ng camera, sabihin ko po sa inyo, sa harap lang po ng camera yan na sobrang saya ko. Pero, pag wala na po yung camera, wala na po. Sobrang lungkot ko na po. At,
ang hirap kasi, ang hirap ng, para kasing ano, yung nararamdaman ko, yung pilit akong pinababagsak nung katawan ko, pero pinipilit ko pa rin siyang labanan. Ganun ang nararamdaman ko. Gusto ko siya magpa-general check-up kasi ang nakita ko kay Temong ay 2,000 plus lang, pero hindi daw yun ganyan. Medyo mas pricey daw doon, kaya hindi ko muna ginawa yun. So mag-iipon muna tayo. Tapos iniisip ko din itong pagpapaalis dito sa bahay. Yan, yung kung saan ako lilipat, yun. Ganun yung mga pumapasok sa utak ko. Kung magpapa-check up agad ako, magpapa-general check up agad ako, ay paano kung maubos yung yung ipon-ipon ko na sa paglipat namin. Hindi po ako makakabili ng bahay at lupa. Ako po talaga ay mangungupahan lang po. At kung saan po aabutin yung naipon kong yon, ay hindi naman po yung kalakihan kasi hindi naman po malaki yung mga sinasahod ko sa YouTube. Nag-challenge lang po talaga, pero napaggamit naman po natin agad yun sa challenge. Hindi, ito lang talaga yung pinagkakakitaan ko ngayon, ang pag-YouTube at saka yung mga extra ko na kapag may order ng mga ng mga dessert, yung mga cookies, yan, ayun yung ginagawa ko. Hindi ko po kaya magtrabaho ng mabigat kasi gawa po ng thyroid ko, isa po yun sa dahilan. Pero alam ko po, dapat magsikap po ako, dapat hindi lang ako nakapokus dito sa vlog. Pero ngayon, hanggang dito lang muna ang magagawa ko, kaya nga po hindi ako sumusuko sa pagbablog ko, para at least kahit pa paano monthly makasahod po ako. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Kaniknik. At sana po wag po kayo mag-skip ng ads. At patuloy pa rin po ako magbablog. Sana po suportahan niyo po ako kahit napakasimpleng vlog lang yung gagawin ko, kasi dito po nakasalalay ang lahat para sa amin ng anak ko. Pero alam ko hindi dapat ako umaasa dito. Dapat may iba akong pagkakitaan. Pero malay niyo naman po, sa paglipat po namin, kapag napaalis na kami dito, ako po ay siguro hindi na po magiging taga Bukana dahil wala naman po mauupahan dito. At yun nga mga kaniknik, sahod po ngayon. Awa ng Diyos, nakasahod naman po ako. At meron din pong isang vlogger na sa akin na sahod, ay naibigay ko na po yung sahod niya. Sa lahat ng sumuporta sa akin, maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa akin. So, yun mga kaniknik, na-update ko na po kayo. Abangan nyo na lang po yung magiging result ng aking thyroid. At syempre kailangan ko umiwas sa mga bawal kasi napapatikim po ulit ako ng bawal. Meron pa ako ditong iniinom na tawag dito na herbal. Ito po yung iniinom kong herbal para dagdag tulong para hindi maging active yung thyroid ko. Yan. Meron po ako ditong Intra. Ito po ay dito food supplement. Yan. Herbal. Ito po yung iniinom ko dati nung unang-una pa lang akong nalaman ko yung thyroid ko. Tsaka talaga pong bumukol na dito po ng konti. Mas lamang. Doon una po dito sa kanan. Sumunod dito sa kaliwa. Tapos yun, natunaw. Hindi po siya natunaw. Lumiit po siya. Hindi ko po alam kung dahil dito sa intrang ito or dun po sa binigay ng gamot ng doktor, kasi pinagsasabay ko po. Araw-araw po talaga ako umiinom nito. 2 beses po isang araw ako umiinom. Meron po siyang pinakabaso na ganun. So ito ay tumatagal sa akin ng 10 days. 10 days lang po. Nakakahalaga to ng 1.8. Binalik ko po ulit ang pag-inom ko ng Intra kasi yun nga, naibalik ko na po to, na nabigyan na nga po ako ng ganito ng ng Sir Sino ko. Yan, salamat po Sir Sino ko kasi
binigyan niya po akong pambili ng ganito. Tapos eto, nakabili na po ulit tayo. At siguro mga hanggang dito na to. Kasi nga, nung nararamdaman ko na iba yung pakiramdam, bumabagsak yung pakiramdam ko, ay kailangan ko na ulit uminom nito. Kasi hindi ko to kaya na bilhin lagi every 10 days. Di ko siya kaya. Masyado siyang mahal. 1,800 po yung presyo niya. Pero minsan may nahahanap ako ng 1,500. Hindi ko alam kung bakit mas mura po yun. Siguro pa-expired na yung kaya ganyan. Ito po mag-expired ng October 2025. Ito po ang aking iniinom. Yan. Nakakatulong po to sa akin. Kaya ito po yung aking sinuportahan, inumin. Itong pinangsuporta ko sa thyroid ko. Sana sa pag-inom ko nito, yan, makatulong. Yan, mga kaniknik. So, dito ko na po siguro tatapusin ang aking vlog. At maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta. Sana po wag po kayo mag-skip ng ads. At mahal ko po kayo. Pasensya na po nawala po yung energy ko. Kasi po, yung pagising ko po, iba po yung pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung dahil puyat ako kasi maaga ang gising, hindi po ako sanay ng ganyan ang gising. Dahil madaling araw na ako nakatulog. Yan. Or masama lang po talaga ang pakiramdam ko kasi ang sakit po ng garni ko eh. Right, so thank you guys. Ingat po kayong lahat. Love you all. Bye! See you next vlog!